Good day mga ka-travelers, kumusta ka dyan? And magandang hapon mga ka-travelers. So nandito tayo ngayon sa Bypass Road. Siyempre may panibagong topic na naman tayo gawa ng nitong linggo. Medyo wala tayong rides dito sa trike na to gawa ng marami tayong ginawa tungkol dito sa chariot. Yung mga pinapalitan natin na pyesa, siyempre pinagbabaklas natin dito sa trike na to. At pinayos natin yung iba binila natin. At syempre guys, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating channel and click nyo po yung notification bell and click nyo po yung all para updated kayo sa ating mga videos. No? So ngayon, ibabagi ko sa inyo yung ating pinalitan dito, yung mga pyesa na pinagbabaklas natin at pinagpapalitan gawa ng ngayong taon, pangatlong taon na ng trike na to, ay medyo nagsilabasa na itong kanyang mga sakit o yung mga pyesa na nasisira mga ka-travelers, no? So ngayon mga ka-travelers, eto na. I-share ko na sa inyo isa-isa kung ano ba yung naging improvement dito sa trike na to, yung mga pinalitan natin na pyesa. Siyempre mahalaga yun. Gawa ng every 3 years talaga nalabas yung sakit nito or every 1 year na magamit natin na low maintenance o yung tinatawag natin na minsan na hindi natin na-maintenance. So napaka-importante ito mga travelers para tumagal itong trike nyo o yung trike natin. So ayan na, tara, sisend ko sa inyo at ito na yung pinaka-update natin ngayon na simula nung pina-refresh natin ng ating chariot o inayos natin lahat. Noong mga karaang araw mga travelers, medyo na busy tayo gawa ng ito yung mga pinagbabaklas natin. Unang-una sa pinalitan natin dito mga travelers, ang unang nasira dito yung ating brake cable, front brake cable natin. Ito kasi medyo may kalumaan na 2 years, 3 years nang hindi napalitan, may 3 years na. So nung palusong tayo doon sa farm, naputol siya mga travelers. So buti na lang, meron tayong foot brake pa. At naalalayan natin itong foot brake natin. So hindi tayo tuloy-tuloy dun sa may palusong. So ang the next na pinalit natin dito mga ka-travelers, knuckle bearing. Grabe. Ito yung isa sa pinaka nakakatakot o yung isa ka nakakapagod mga ka-travelers, itong knuckle bearing. Pag yung knuckle bearing mo ay matigas na, ano yung manubela mo, ikutin o maniobra. Katulad nito, bigas yung manubela yan. Lako, grabe nakakapagod mga ka-travelers. Kahit 2 oras ka lang mag-drive, parang isang araw mong trabaho. So, ganun ka nakakapagod yung knuckle bearing pagka ito ay magkaroon ng diferensya. So, ayan, ito, knuckle bearing. Yan po yung pangalawang naging problema natin at naayos na ngayong linggo o last day. Next natin, suspension mga ka-travelers. So, yung suspension natin, naglalaway na yan siya ng langis. Yan, itong shock natin. Dahil nga itong shock natin ay talaga namang napakaluma na. So, ayan, may langis na nga nalabas talaga. Ito kasi hindi nila nilinisan, niliyaan. So, may gas-gas mga travelers yung ating shock. Yung itong steel natin, stainless. So, mayroong gas-gas at nalabas yung langis. So, kahapon o nakarang araw natin ito natapos paayos. And okay na. Gumastos tayo dyan ng 2,000 sa ating front shock. So yun na mga travelers, no. The next ay ang cross joint. Doon sa pahon sa amin, nagtaka ako bakit lumaragutok yung cross joint at napakagalaw ng makina. Napakakaldag ng makina niya mga travelers. Yun ay tiningnan ko yung cross joint ay natanggal na pala yung isa niyang, ito yung housing niya. So, nung natanggal na mga travelers ito, syempre mag-vibrate yan kasi hindi na align yung pagkaano niya, pag-ikot niya. So, nag-vibrate yung ating engine, nagba-vibrate yan habang umikot yung propeller o yung drive shaft natin. Ayun, nung nakita ko wala, tanggal na talaga at need na palitan mga travelers. Nalaglag na yung mga bearing niya na mahaba na bilog. So, ayun. Nagastos ko rin dyan mga travelers ay 450. Ako lang po nagkabit niyan ng cross joint. Napakadali lang ikabit yung cross joint mga travelers. Ang sukat niyan ay 20x55. Yan po yung sukat ng cross joint na tutugma dyan. So baka makabili kayo ng 20-50. Yun ay maliit. So sa ibang ano yan, sa ibang trike yun. So ito ang tugma nito ay 2055.
Yun po yung tugma niya na sukat. And ito mga ka-travelers, ang isa sa next natin na pinayos yung ating gulong. So bago yung mga gulong natin mga ka-travelers, ayan o. Yan, nabili ko lang yan ng 900 surplus. Puro tubeless yan mga ka-travelers. Yan. So magkaiba lang na sukat. Ito ay 155. Pero by 12 din naman yung ano niya, size niya. Ito kasi medyo mataba lang siya compare sa kabila. Yung sa kabila naman medyo mataas. So, pero same din naman na sila ng ano. Same lang din naman sila. So ito pa yung the next natin na ayusin, yung oil seal nitong ating differential. So may natagas na oil ito dito. So wala, tagas na oh. So papalitan din natin yan mga travelers kasi pwedeng masira yung differential gear natin pagka naubusan ng langis. So next day titingnan ko kung ano yung differential nito. Palagay ko oil seal kasi natagas na talaga. So ito yung gulong ko, matibay ito mga travelers, no? So ayan, at nabili ko ng ang dalawa na to ay nabili ko lang ng wala pang 2,000. So puro tubeless pa mga travelers. And ito, ang isa ko naayos dito yung ating air cleaner o yung airbox natin. Kaya pala napakaingay nitong ating dito banda. Yung pala yung ang bracket ng airbox niya natanggal na. Ayan oh, natanggal na mga travelers dito. Dito nakakabit kasi yan sa engine bracket o engine support. Diyan nakakonect yung ano niya, itong airbox. Ang ginawa ko, binarinahan ko na ito, binutasan ko to. Dito din nilagyan ko ng bolt dun sa kanyang airbox bracket. Ito, papunta dito. So, okay na siya ngayon mga travelers. Hindi ko lang binalik yung ating kwan. Hindi ko pa binalik yung cover nito gawa ng pipinturahan ko pa itong ating muffler ng itim para hindi masira, hindi kalawangin. Pati ito. So, pipinturahan pa natin yung mga travelers. So, may mga portion dito na talaga namang kinakain na ng kalawang katulad nito. Yan. Yan. So, kinakain ng kalawang and yung ating battery. Yan, ayusin ko pa yan. Pag naganito na yung battery nyo, gumanito na. Yung parang meron siyang puti na namumuo na parang bulak. Yan mga travelers ay linisin nyo lang at mawawala din yan. Spray nyo lang ng WD-40 at magiging okay na yung mga travelers, no? So, ito pa yung ayusin ko dito. Yan, yung ating insulator natanggal na. So ayan, ang update natin dyan sa ating trike ay marami tayong binagaw ngayong linggo. At hindi talaga maiwasan, magkakaroon talaga ng diferensya yung ating trike. So ganoon lang, ayos lang, konti-unti mga travelers. And isa sa pinaghahandaan ko dito yung renewal nitong registro gawa ng pa-expired ng registro nito guys. So magre-renew na naman ako nito para at least updated mo ng ating registration. Okay. Isa sa pinalitan natin dito mga travelers, yung ating side mirror. Yan. Ito yung sa side mirror natin, malapad na yan. Oh. So, kinuha ko yan sa pang truck na side mirror. So, tumugma din naman siya. At naging maporma din naman. Kaya nga lang ito, papalitan ko pa ng stainless. Yan. Para hindi kalawangin. No? So, yung ating cover dito, side cover, matagal na to eh. Magdadalawang taon na rin mahigit. So, ayan, matibay talaga yung side cover na to. Okay. So, ayan lang yung update ko guys to. So, ayun mga ka-travelers, wala namang problema si Chariot na as in napamahal ako. Yun lang naman yung medyo mahal niya. Yung suspension niya sa harap gawa ng yung oil seal na nabili natin ay pang sasakyan. So, medyo heavy duty talaga yon, gawa ng pang 4 wheels yun. At doon tayo bumili sa auto supply. So, hindi ko naman kasi alam na meron ditong mabibilhan na mga trike na ganito na pang suspension. So doon tayo bumili sa may accessories ng mga sasakyan. And medyo napamahal tayo doon kasi dalawang oil seal bawat side ng suspension. So 4 yun lahat. Dalawa bawat kabilaan. At kakalaga ng 1,000 mga travelers yung inabot, no? So maliban doon sa oil seal labor na 300 and oil na 200. So umabot din ng 1,500, siyempre gas pa. So ayan. So ayan siya mga travelers. Medyo gumanda na rin siya ngayon.
Nakaraan kasi medyo napabayaan yung gawa ng na busy rin tayo. At ngayon, pag nakakuha ko ng isang motor mga travelers, gagawin ko na itong camper trike talaga. So may mga gamit din sa loob dyan. Ilo-load ko na siya. Gamit pang camping. So, ibabalik yung mga gamit din dati para ma-set up sa camper trike. So ayusin ko pa ito mga travelers. Ito pala, ito maraming nagtataka nito kung saan ko nakuha. Ito guys yung sa Hilux na sa Hilux ito na kambyuhan. So kinuha ko dahil nga ito ay hindi naman nagamit na. So dito ko kinabit sa high-end low natin para meron tayong, kasi dati pagbili ko walang hawakan yan. Wala siyang natulak. So ayun mga travelers, yan lang po yung update ko sa camper trike natin na gagawin. Update ko kayo sa sunod. So yung bintana pala natin na nagkakaproblema itong mga batones niya, mga lock niya. At sa sunod ayusin ko itong mga travelers. Ako na lang mag-ayos. Gawa lang napakadali lang naman ayusin. Okay, ito yung loob. Hindi pa tayo dyan nakapag-ayos ng gamit natin guys, no? Okay mga travelers, sa mga magtatanong kung saan makakabili ng pyesa, sa mga sa mga motorcycle na assorted products yung mga binibenta mga travelers, katulad ng nabilan ko Tiger Auto Shop, motorcycle auto parts. Doon ako nakabili. At kompleto sila doon, pang Bajaj RE, lahat ng trike, tok-tok, bokyo na TBS King, Chariot, at iba pang mga trike, Karosa. Kompleto sila dyan mga travelers, no? So dito sa Tuguegarao, nag-iisa lang yun siya na store dito. Noong una kasi hindi ko alam na meron pala dito, pero ngayon alam ko na. Kaya doon tayo makakabili ng mga pyesa na talagang guaranteed at napakaganda guys. So ayan lang ma-share ko mga travelers. Kung kukuha kayo ng Chariot, okay din naman basta ang purpose ay pang business. Pero pag pang service, okay din naman mga travelers, pang service. Pero yung kasi nito, ang talagang paggagamitan ay pangkargahan talaga siya. Hindi siya pwede pang single lang, pang isang tao matagtag. So kailangan dito kargahan mo ng mabibigat, gawa ng nakamulye siya. So business, water station, at iba pang pa ngayon pasok dito yung mga ukay-ukay, yan. Then camper trike. So ayun mga travelers, ito ang Rossi Chariot natin. Update na natin yung mga pyesa niya, napalitan na natin sa labas. And sa makina, hindi pa ako nakapagpalit, gawa ng napakaganda pa ng makina niya. Napakatining pa ng andar, gawa ng ang ginagamit natin na oil ay talagang pinag-aaral natin kung ano yung mas compact dito sa makina niya. Okay guys, thank you for watching, and ingat-ingat kayo mga travelers sa paglalakbay guys. Thank you for watching guys.